Hi po sa inyong lahat at welcome to my channel, Mark My Son Channel. Ako nga po pala si Teacher Mark at sa hindi pa po nakakakilala sa akin, isa po akong public school teacher sa probinsya sa Bohol. Isa pong malaking karangalan sa akin na aking may bahagi sa inyo ang aking kaunting nalalaman sa mathematics. Disclaimer lang po, hindi po ako magaling sa math, pero baka ang aking kaunting nalalaman ay makatulong po sa inyo. Kaya sana patuloy niyo pong panoorin at suportahan ang aking mga video. So, huwag na nating patagalin pa. Let's get started. Magandang araw sa inyong lahat at muli ay welcome po sa ating pag-aaral ngayon. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay ang simple interest. So ano ba itong simple interest? So simple interest is when someone deposits his money in a savings bank, the bank will pay him a small amount for the use of his money. Percentage of an amount invested or borrowed. So yung interest is the percentage of your money deposited in the bank. If you deposit money on a bank, there is an interest. It depends on a percent given by the bank. And those interest is the percentage or the percentage of your money. Yun po yung tubo ng iyong pera na yung inilagay doon sa bangko. So, yun po yung interest. So, sa interest, meron pong mga terminologies na dapat nating malaman. Ito po yun. So, number 1 po, interest. So, interest is an amount of money earned for using another's money over a period of time. So, yun po yung interest. Yung tubo ng pera na ginagamit ng ibang tao. So, meron po yung interest. Pangalawa, principal or P. Principal is the amount of money deposited, invested, or borrowed. So, yun po yung kabuuang pera na iyong idinideposit doon sa bangko or ginamit ng ibang tao. Yun po yung kabuuan. Yun po ang mayroong interest. Yun pong gumamit ng pera na nun ay dapat mayroong interest doon sa pera. Pangatlo, rate of interest or R is the percent added to the principal amount borrowed or invested. So, yung pagkuha po ng interest doon sa principal ay nakadepende po sa interest rate or yung percent na ibinigay. Pang-apat, time or T. Time is the length of time the money has been deposited or borrowed. Time is always computed in terms of year. So, yung time, yun po yung length of time. And time is always compute in a year. If someone borrowed in months or in 6 months, so 6 months must be changed into a year. So dapat po ang pagkwenta ng time ay nasa terms na year. Amount or A. Amount is the total amount to be paid or received after a certain period of time that the principal has been borrowed or deposited. So yung amount, ito na po yung kabuuang pera na makuha ng may-ari ng pera. Kasama na po dito yung kanyang principal at saka yung interest. Yun po tinatawag na amount. So yun po yung mga terminologies na ginagamit sa simple interest. So, paano ang pagkuha ng simple interest? So, we will use this following formulas. So,
the formula of getting the interest is I equals P times R times T. Yung I is the interest, yung P is the principal, yung R is the rate, and the T is the time. So, I equals P times R times T. Yun po yung formula of interest. Sa pagkuha naman ng principal, so we have P equals I over R times T. Sa rate, so we have R equals I over P times T times 100. Then sa time, so we have T equals I over P over R. Then sa amount, we have A equals P plus I. So, yun po yung mga formulas na ating gagamitin. So, meron tayong kasabihan that the formula to be used is accordance to the given. So, ang paggamit po ng mga formula ay depende po kung ano ang given ng problem solving. So, tayo lang po ang pipili kung alin sa mga formulang ito ang ating gagamitin na angkop doon sa problema. So, ganun po. Tandaan po natin, the formulas to be used is accordance to the given. So, ganun po. Magbigay po tayo ng halimbawa kung papaano ang pagkuha ng simple interest. So, ito po ang ating halimbawa. JP opens a savings account in National Commercial Bank where the money earns 1.5% interest per year. If she has 7,500 pesos in his account, how much interest will the money earn in 1 year? So, ang problemang ito ay interest po ang hinihingi. How much interest? So, interest po ang hinihingi ng problemang ito. So, kung paano po ang pagkuha ng interest, ganito. So, yung ating given po natin, yung principal, 7,500, yung rate, 1.5%, yung time, 1 year, at yung interest is question mark. Principal po, yung 7,500, kasi yun po ang kanyang pera sa kanyang account. And then, yung rate is 1.5% kasi po yun po yung mayroong percent sign. Yung time natin, 1 year. Kasi po, how much interest will the money earn in 1 year? So, 1 year. Then, I natin is question mark. Yung formula natin gagamitin, yung formula ng interest. So, interest equals principal times rate times time. So, solution po tayo. Copy muna the formula. I equals P times R times T. So, equals yung ating principal, 7,500 times yung ating rate na 1.5%. I-change natin into decimal. So, maging 0.015 times sa ating time na 1 year. So, 1. So, equals tayo. Copy muna 7,500. Then, times 0.015 times 1 equals 0.015. So, equals 7,500 times 0.051 equals 112.50. So, the interest is 112.50. Yung kanyang pera na 7,500
with the interest of 1.5%. Pagdating ng isang taon, meron siyang 112.50. So yun po yung kanyang interest. Every year, mayroon siyang interest na 112.50 if yung kanyang 7,500 ay mananatili doon sa bangko. At kung mananatili din yung percent na ibinigay na 1.5% interest. So, ito po yung interest na makuha ni JP in 1 year. 112.50. So, ganun po ang pagkuha ng interest. Sana po ay inyong naintindihan. So, ngayon magbigay pa po tayo ng ibang halimbawa upang atin pong lubusang maintindihan ang or kung paano ang pagkuha ng simple interest. So ito po ang ating ibang halimbawa. Coach Bernard borrowed money from his friend at 8% simple interest. If he paid an interest of 480 pesos after 18 months, how much money did he borrowed? So, yung Coach Bernard po ay humiram ng pera sa kanyang kaibigan with 8% simple interest. So, if he paid an interest of 480, so ang 480 ay interest po. Ito po yung interest after 18 months. Si Coach Bernard ay humiram ng pera sa kanyang kaibigan. After 18 months ay nagbigay po siya ng interest na 480 with 8% simple interest. So, magkano ang hiniram ni Bernard doon sa kanyang kaibigan? So, yun po yung principal. So, kung paano po ang pagkuha ng principal, ganito. Yung given po natin, yung interest is 480, yung rate is 8%, ang time is 18 months, then principal, question mark. So the formula is P equals I over R times T. So solution tayo. Copy muna the formula. P equals I over R times T. So equals, yung atin pong interest is 480. Yung ating rate is 8%. So maging, i-change yung 8%, i-change natin into decimal. So yung 8% maging 0.08 times yung 18 months. Kasi po, tandaan natin na kailangan in year terms. So, kung ito nasa months, kailangan natin i-change into year. So, 18 months in year maging 1.5. Isang taon at kalahati. So, ganun po. Hindi po 18 months ang ating gagamitin, kundi yung 18 months, i-change natin into year. So, ang 18 months is 1.5 year. So, meron na tayo. So, equals, copy tayo, 480, then 0.08 times 1.5 equals 0.12. Then, equals tayo, 480 divided by 0.12 is 4,000. So, the principal is 4,000. So, ang hiniram ni Bernard na pera doon sa kanyang kaibigan is 4,000. So, ito po yung principal, yung kanyang hiniram. After
18 months with 8% simple interest ay mayroong interest na 480. So, ganun po ang pagkuha ng simple interest. Sana po ay inyong naintindihan. Sa ngayon po, hanggang dito na lang muna tayo at sa susunod nating video ay atin pong pag-aaralan ang tungkol sa discount. Kung meron po kayong katanungan sa topic na ito, i-comment nyo lang po sa comment section at tiyak ay atin yung pag-uusapan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, sana po ay mag-subscribe ka na. Paki-like na rin po at paki-share. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood. Thank you.